Mainit si Congressman Paduano sa AJK, extrajudicial killings. Pero ang grupo niya na Alex Bongcayo Brigade ang maraming pulis na ginorgor. Original AJK ang grupo ni Paduano, na ABB ang original na AJK sa dami ng mga pulis na ginorgor. Ito ang Wow Trending. Kung makaimbestiga sa pulis at sundalo, akala mo law-abiding citizen? Patong-patong na kaso ang kakaharapin ni Boy Contempt Paduano. Ayon pa kay Senador Bato de la Rosa na papanagutin si Boy Contempt Paduano sa ginawa nitong AJK noon nung hindi pa siya congressman. Si Paduano ay ang commander ng rebeldeng grupo na Alex Bongcayo Brigade at may codename na Karapali Luwalhati na kalaban ng gobyernong AFP at PNP. Base sa report na isinyer sa kanyang Facebook ni Senador Bato de la Rosa na kontrolado ni Paduano ang liquidation squad ng CPP-NPA Alex Bongcayo Brigade, Sparrow Unit na gumorgor ng mahigit na 50 ka-officers ng PNP at EFP. Matandaan na noong 1990, isa si Paduano aka Luwalhati, magpapadala sila ng demand letter sa mga politiko at mga businessman at kapag hindi ibibigay ang kanilang hinihingi, meron silang gagawin na hindi maganda. Isa sa mga naging biktima ng grupo ni Paduano na Alex Bongcayo Brigade ay ang mga Abinis sa Cebu. Ang Abinis ay merong mga bus liner na sinunog ng mga tauhan ni Paduano. Matapos nito, nawala ang Abinis at pinalitan ito ng series liner. Isang general nga ang nag-comment sa post na ito ni Senador Bato de la Rosa at tinanong niya kung may arrest warrant na ba itong si Congressman Paduano. Buwelta pa nga ng mga netizen sa comment section na after EDSA nirelease si Joma, dyan nag-umpisa kaya nagkaletse-letse na. 1987 Constitution, pinaburan ang kalaban ng Estado. Yan ang resulta ngayon. Dadagdagan pa ng ibang politiko makipag-alyansa sa leftist na wala ng ibang hangarin kundi sila lang ang mamuno balang araw. Senador Bato, dapat talagang buwagin na yung party list na yan dahil yan ang nagiging daan para makaupo ang katulad niya sa Kongreso. Kasama sa biktima nilawas ROTC Advanced Graduate of USGR Pat Ramoncito Midel of Cebu City Police who was also manning traffic. Binaril ng malupitan sa ulo, kinuha ang baril. Modus nila yung tinatawag na agaw armas. Nakakainis kaya to siya pag nagtatanong tapos kung sasagot ka ng hindi kaayon-ayon sa kanya, magagalit ka agad at contempt ka niya kaagad. Kahit saang sulo ka magtago ngayong 2028, lintik lang ang walang ganti sa iyo. Kaya Senador Bato de la Rosa at Vice President Sara Duterte, ilista nyo na ito para itukhang at makapaghiganti ang men in uniform sa pinag-cited in contempt niya at mga taxpayer dahil sigurado na babalik ang Duterte sa taong 2028. Kaya pala gigil na gigil mag-contempt sa mga alagad ng batas kasi kalaban pala siya, pero bakit siya sinasang-ayunan ng ibang congressman? Alam naman nila na NPA siya. Iisa ba ang layunin nila? Kawawang bayang Pilipinas. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Congressman Paduano. Mayroong dalawang post dito. Babasahin ko. Una si Mr. J. Sonsa. Sabi niya dito, 53 na pulis ang walang awa at patraidor na pinagurgor ng Alex Bongcayo Brigade na pinamumunuan ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, also known by his nom de guerre as Karapali Luwalhati. So, hubaran natin ng muka si Mr. Contempt. Mainit si Congressman Paduano sa AJK, extrajudicial killings. Pero ang grupo niya na Alex Bongcayo Brigade ang maraming pulis na ginorgor. Original AJK ang grupo ni Paduano, na ABB ang original na AJK sa dami
ng mga pulis na ginorgor. Okay. Tandang-tanda ko ito, ang isa sa mga pulis na ginorgor ng ABB, si Colonel Rolando Abadilla, intelligence officer ng Metrocom. Think 1996 nung inambush siya sa bandang Quezon City. Okay? So punta tayo sa pangalawang post. May mas detalyado. Ito isinare ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya, papanagutin natin ito sa AJK. Ang original na nagpost si Salvatore Gelosipi. Basahin ko very detailed ang kanyang post. Aka Karapali Lualhati, the code name of Stephen Paduano, an RPP ABB Sparrow commander. During his stint in the rebel forces, he is the chief of Kangaroo Court, or the People's Justice Court, inside CPP-NPA rebels camp in Murcia and the whole Negros Island. He controls the liquidation squad of CPP-NPA, the Alex Boncayo Brigade Sparrow Unit, who liquidated and gorgored more than 50 officers and men of the AFP and PNP in his area of responsibility, to include Region 7 areas. As I remember, my personal knowledge ito, as I remember during election campaigns way back 1990s, on which Paduano or Lualhati sending demand letters to politicians and businessmen who supported some mayors or congressmen to run on the election. To remember whom his victims was the Abenes family in southern Cebu, Abenes, whom Paduano bluffed to burn the Abenes bus liner while traversing the road of southern Cebu to Cebu City. He also told to Abenes family that he will gorgor one of the sons of late Congressman Sol Abenes in return of revolutionary taxes. So the family give in to Paduano's demand in the amount he demanded, in order that Abenes will continue to do his campaign rally anywhere. Paduano also ordered the simultaneous killings of policemen on duty in Negros, Bacolod, and Cebu City, while the ABB Sparrow Unit led its operations liquidation to clean up some abusive enforcer and military men. One of the victim of his group is Colonel Kilaton, an army officer from Visayas Command. Ito, very specific Yung una kanina, yung Colonel Abadilla. Ito, Colonel Kilaton, na-assign sa Visayas Command. Patrolman Abing, who ran the traffic route in front of USGR Cebu City. Colonel Cartasiano, who was gunned down in front of his family inside the car while fueling in gas station in capital areas in Cebu City. Some regional mobile group or regional special action force members who was assigned in Negros Island, who was very active and vocal on anti-insurgency when they go home for a short vacation, were also gorgor by Paduano hitmen, the ABB Sparrow Unit.
our AFP and Army Intelligence Operatives, or DPA, on which Paduano is mailed, he raised his stone to Gorgor or follow them and bring to his camp for interrogation, and yan na, Gorgor. Paduano is the real EJK, and we recommend to Quadcom he will be invited as a resource person to shed light on EJK issues from year 1988 to year 2000 on his jurisdiction, Region 6 and 7. To open also his bank statement wherein funds from revolutionary taxes he collected from politicians and businessmen and the small-time shop and stall owners inside public market and fisheries. So, ito, naglabasan na po ang mga record ng Alex Bongcayo Brigade na pinangunguluhan ni Congressman Paduano. Sabi nga ng isang retired police general, si General Carlos, na ang tapang nitong taong ito na minsan kalaban ng ating bansa, tapos siya na ang matapang na nagpapakulong sa mga general. Yun po ang mainit na issue ngayon, yung pag-cite in contempt niya kay General Wilkins Villanueva. Anong petsa na ba ngayon? December 21 na. Nako, wala pa akong balita kung pinalabas na nila si General Wilkins. It appears na kasi nakabreak ng mga kongresista dahil hindi nila pinalabas. Doon lang talaga siya sa kulungan. Doon siya mag-Christmas, doon siya mag-New Year. Ang sakit nun. After serving this country for more than 30 years, si General Wilkins Villanueva, tapos sinight in contempt lang siya ng isang dating kalaban ng ating bansa. Tapos yun na. Lumalabas ngayon, ang dami pala, 50 plus na men and women in uniform ang biktima ng Alex Bongcayo Brigade. So, yun, yung sinasabi ni Jason Sana, original AJK. Tapos ngayon, ang kanilang inaakusahan na AJK is si Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato, Senator Bongo. Kitang-kita naman yung may AJK nga. Kaya lang mga pulis ang may kagagawan doon. Bakit idawit nyo si PRRD? But anyway, wag tayong mabahala doon sa recommendation ng Quadcom na kasuhan si PRRD, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, dahil sa tingin ko lang napakahina ang kanilang ebidensya. Yung credibility ng mga testigo nila, walang-wala, as in zero credibility. Yung mga convicted na mga na-involve sa smuggling ng ipinagbabawal na gamot, Mark Taguba and Jimmy Guban, yung Colonel Asierto na may warrant of arrest, nagtatago ngayon. Yan yung mga nila. Kaya bring it on. Sige, kasuhan nyo si PRRD. Walang problema. But then, yung original EJK, ABB, pinanguruan ni Congressman Paduano, may time of reckoning pa rin yan.